Bayarin ang tribuluman at nakatakdang mo mga asawa ni Prinsesa Landian. Dala ko na ang ulo ng magpulaw ng bundok pulpulan. Ako ang nagwagi! Tigilin! Tigilin! Ay! Ay! Tigilin! Ay! Ay! Tigilin! Ay! Ay! Welcome back to our new podcast, Meet Your Locals, MYL. At maraming salamat sa lahat ng mga nag-like, share, lahat po ng mga social media sites namin. Nandyan sa baba kung gusto nyo bisitahin. At thank you nga pala sa lahat ng nakinig. And sana meron kayong mga nakuhang mga, alam niyo, lessons or everything about our topics. And then, syempre ngayon, kasama nyo ulit, Quiz Gerald, Bokeh Barnes. Yeah. And syempre may guest tayo ngayon. Ano pa pwede nating i-intro sa guest natin? Siguro sasabihin ko isa to sa mga nakasubaybay ng progress ng bawat isa. Kasama nating tumanda, 'di ba? Sa lugar ng pinakamamahal namin, Kaingin 'yan. Kay mga Kaingin represents Tropang Nara, Team Mulabe. 'Di ba? So mamaya malalaman niyo kung ano yung mga kaganapan sa buhay niya. Pero ngayon please welcome Jericho. Yeah. What's up? Let's go. Naging hip hop din ako. Yeah. Pre. Yan, magandang araw sa mga tagapakinig ng MYL, no. At yan, syempre, maraming salamat sa kay Chris Gerald, Syempre. kay Bok. Yun, thank you so much sa Welcome. sa imbitasyon mapabilang dito sa isa sa mga unang episodes ng MYL, no. Sana marami pang susunod na episodes, no. Syempre marami matututunan yung mga natin, mga taga-pakinig natin. Yun, maraming salamat. Yun, ako nga pala si Jericho Portugaliza. Yeah. Engineer Jericho Portugaliza. I am an engineer. Talaga? Profession, yan. Kaya talaga. Alam mo Ayun na yung pinagkakawalaan kayo. Siyempre, tayo. Electrical engineer na tapos natin. Then, yun, kinakabahan din ako ngayon. Kanina pumunta ako dito ready. Ngayon parang na ako eh. Parang yung puso ko, kasi hindi naman tayo bago sa lahat ng pagkwentuhan. Pero pag ang podcast kasi, tawag dito professional kwentuhan tambayan. Normal lang. Kwentuhan lang. Parang nagkikwentuhan natin sa Mulabe. Yeah. Sige. So, yun. Ikaw, kamusta? Sabi mo na kanina pinagkakaabalahan mo. Pakilala mo muna kung sino ba si Iko. Yun. Ano ba Grabe naman yan. Iko yung yung Ano palayaw. Iko, okay, yung Iko muna. Oh, Iko. Nakilala niyo. Mahihain ako pare nung alam niyo naman yan, yung bata pa tayo. Mahihain ako, bihira ako lumabas dati. Taong bahay ako eh. Nito na lang ako parang napabilang sa Malapabilang ka sa mga spiritual na. yan. Tapos naimbitahan yun, naging dancer. Yun. Naging napabilang sa choir. Talented. Tapos, ito na nga, nung ako, nung university na college, napabilang ako sa theater organization sa school namin. Then, ayun na, sige, nabanggit ko na. Yun. So, Naging pakilala mo sa amin kung anong pangalan nung teatro na sinalian mo. Okay, Tinik ng Teatro. Organization siya, it is a recognized theater organization of Adamson University. Yun, nagtatanghal kami sa university namin. Minsan, naiimbitahan sa labas ng universidad mag-perform, sumayaw, magbigay kasi we utilize theater arts as a medium for education and for entertainment. Ayan. Ngayon, ba't nga ba ako napabilang? Sige, kwento ko na lang din siguro, ba't ako napabilang sige. Okay. sa Tinik ng Teatro. Actually, ganito cut ko lang. Sa dinami ng sinabi mo sa akin, engineer ka ngayon, nag-dancer ka, pumasok ka sa choir, and then nagteatro ka. Yung makikita mo kasi doon, di ba, nakikita mo kung gaano ka-talented tong tropa namin. Diba? Naman. Siguro, pag-usapan natin yung about si theater. Anong influence mo? Anong naisip mo? Ba't teatro? Yun. Ba't ganun? Okay. Actually, yung unang wala eh. Kasi, pumasok ako, nung high school ako nagsimulang sumayaw na, naimbita din ako ng tropang Mulabe. And Okay. dumaan lang ako sa Mulabe. Parang bumilato itlog nun. May tindahan doon, tapos nakatambay yung tropa. Parang sayo ka, parang kulang ata sila nun eh. Kulang sila. Parang hindi ako sumasayaw nun mahihain ako. Parang, tapos,
yun nga, inimbitahan ako sa sa training nila, yun. Parang sobrang hiya ako gumalaw, ang pangit ng galaw ko noon. Parang inaano ko na lang din. Parang bigay na lang kung anong pwede kong maibigay sa pagsasayaw. So parang doon na medyo na-boost na yung confident ko eh. Noon pumasok na ako sa Adamson, parang nung first year ko, parang may event sa school, freshman, ang tawag nila FTW, Freshman and Transparency Week, kung saan may mga booth dun sa quadrangle namin. Tapos, iba't ibang booth yun. May mga socio-political, may mga mathematics, mga society. Mga society sa university. Group by Oo, ngayon, parang siyempre, freshie, bago sa university, parang dumaan lang ako. Tapos mayroon dun booth ng theater nga yung kinukwento ko, yung tinik ng teatro. Tapos, may parang may nag-invite sa akin. Tapos, babae, maganda. Yun. Okay, dali na. Maganda siya. So parang nakinig ako. Pinakinggan ko yung invitation niya eh. Parang nagkwento siya. Ay, ni-share niya yung mga ginagawa sa theater, ganyan. Eh ako walang paki sa teatro nun eh. Alam ko kasi pag teatro, boring. Tsaka pag teatro, parang syempre parang teatro parang acting siya talaga eh. Medyo classical Ngayon, kapag kasi. wala kang background dun sa theater, parang ako magte-teatro ako, di ba? Yun yung Tama. parang mapapatanong ka talaga eh. Stereotype ng Pero teatro. cut ko lang, di ba, nagsasayaw ka dati, di ba? Hindi mo tinry mag-audition sa Adamson Cast. Ayun, actually nag-audition ako. Natanggap ako. May text message sa akin. Pero pasok na ako sa nag-umpisa na ako tinik ng teatro niyan mag-theater to theater. Nasa Nasa teatro ka na. Ngayon nag-audition ako sa Adamson Cast. Then, natanggap din ako, may text message sa akin noon before na, may training na, nagsisimula na yung ADOCAS training. Pero hindi ako maka-attend kasi may prior commitment ako, ito na nga yung teatro eh. Siguro kung hindi ako nagsimula kung di nauna yung tinik ng teatro, mas nauna yung ADOCAS, siguro napabilang ako sa ADOCAS. So, nag-audition din ako. Pero yun, parang, mas nagano sa akin yung parang gusto ko mag-venture sa iba naman. Yun, kaya nag-teatro ako mas pinili ko yung teatro kaysa sa pagsasayaw. Doon kasi naisip ko din, sa teatro kasi siya eh. Lahat ng talent. Yun, doon kasi pwede ako sumayaw doon eh. Kasi musical, may Tama. Tsaka uso na ngayon yun, no? Yung mga teatro na nagiging musical. So, lahat matatap mo yun eh. Singing, dancing, yung acting. Totoo. So parang ganito parang nakita ko kasi dun sa kwento mo sa amin kanina. Matak sa isip mo yan? Parang, di ba, nandun ka kasi sa linya ng pagsasayaw, but because of curiosity, parang na-curious ka. Ano kaya meron sa teatro? Di ba? Parang curiosity over your, parang curiosity over your, tawag dito, yung current situation mo ngayon na sumasayaw ka, but because of your curiosity nga, sabi ko nga kanina, pumasok ka dun. And then hindi ka naman na down, di ba? Parang pagkapasok mo, parang boom. Kasi coming from nowhere, wala Yun nga experience, di ba? Yes. First time. Yun ang maganda ron. First time talaga. Teka lang, baka maputol yung yung kwento ko kanina sa sige, babae. Sige, balik tayo sa babaeng nag-invite. After, Shoutout sa'yo sa nababaeng nag-invite kay Sino ka Jericho. nga? Sino ka nga? Saludo ako sa'yo. Na-release mo yung Kraken. Ano lang naman siya, di naman talaga dahil dun sa pero parang gano'n na nga. Kasi, yun nga, nakwento niya sa akin. Tapos, along the way, nung habang in-invite niya ako, nalaman ko, electrical engineering student din pala siya. Same course. So, same course. Nagulat ako, syempre, electrical engineering o kaya engineering student, tapos versus sa theater arts, halos malayo. Malayo talaga siya. So, paano niya nagagawa? Ayun na lang din naisip ko, paano niya nagagawa? Tapos, so, ayoko na lang din parang iwan siya na, sige, susunod na lang parang ayoko siya ma-feel bad. So Okay. parang wala lang. Nag-register ako. Curiosity, concern ka naman ngayon. Di ba? Nag-register ako ba't nila, may bayad pa ngayon, 50 pesos ata yung Okay. registration. Tapos sabi ko, ayun, sige, parang pamigay na lang yung 50 ko. So after ilang days, nag-text sa akin, parang may 2-day acting workshop. May workshop eh. Tapos sabi ko, ako gusto ko lang ma-challenge din. So, sige, nag-go ako, pumunta ako sa ang aga 6 AM ata call time namin sa isang lugar kung saan mag-workshop, Sabado, Linggo. Parang sinubukan ko lang talaga. So after ng 2-day acting workshop na parang mas namulat ako sa teatro. Parang ganito pala sila, ganito pala yung ginagawa sa teatro. Hindi talaga siya more on talent kasi
ang ganda nga ng ano eh, ng tawag dito, nung parang goal or parang advocacy ng tinik ng teatro na gusto nilang mag-hone ng talents kahit wala kang talent. Kumbaga, doon nila ilalabas, doon kayo train. Hindi requirement yung marunong ka kumanta, hindi requirement marunong ka sumayaw, hindi requirement marunong ka umacting. No, basta willing ka, ayun gusto nila, willing kang matuto. So ibig sabihin, sa mga nagbabalak magteatro, sa mga nagbabalak pasukin yung theater industry, hindi sukatan kung magaling ka Tama. umacting. Kung may experience ka na o wala. Experience ka or Basta, what. Ang importante magdesisyon ka. yan. Oo. Pasukin mo and then sila na bahala sa'yo. So, Parang ganun, no? So, kamusta naman? Di ba, nasa teatro ka na. Kailan yung first first appearance, Yan. lapag mo sa stage as an theater actor? Yan. Yun nga, natapos na yung workshop. Natapos na yung acting workshop Yes, namin. after So, workshop. after workshop, para magkakaroon ng major production yung yung tinik ng teatro. So, casting call, ganyan. Nag-audition kami, isa-isa kami. So ako, di man ako nag-expect ng kahit anong role. Pero after ng audition, napili ako bilang isa sa mga sa mga lead actors. Oh, lead Lead role actors. Lead role agad. Yun yung parang hindi ako nag-expect pero binigay ko lang yung binigay ko lang yung kaya ko during audition. Tapos ayun, napili nga ako bilang isa sa mga lead actors. Ako nun, isa kontrabida. Actually, napanood mo pare. Ayun yun? Yun ba yun? Ayun yun. First yun, yung okay, ang pangalan yun, ng tanda ko. major production namin ay Anito. Ayun, Anito. Anito. Shoutout. Parang Yan, talaga yun, tawag dito, nasubaybayan ko talaga yun. Nandun ako mismo. nakikita ko lang sa mga poster Poster niya. mismo. Solid yun. Nakaka-overwhelm kasi yun syempre, may may tarpaulin kami. Tapos yung mukha ko parang laki. Tapos nakikita sa walkway yan. Oo. Tapos ako bilang first year. So pagdadaan ako doon, parang proud ako eh. Ako yun. Yun ang maganda. Oo, di ba? Parang simula pa lang doon, parang ito sasabihin ko na ngayon pa lang, parang medyo that time, medyo mababa pa yung yung parang yung pagiging alagad ng singing ko. Parang gusto ko lang ay fame. Fame. Noong una pa lang, spoil ko agad. Ganun naman lahat. Mababaw Simula, pa ganun rin. naman. Parang siyempre proud ako, pinapost ko sa sa social media yung poster ko. Ang laki ng mukha ko doon kasi isa sa mga lead actors nga. So, yun, nabigyan ako ng break bilang isa sa mga lead actors. Then, nung after ng show, parang may mga nagpa-pictures, di ba? Lagi nagpa-picture, ganyan. Hanggang sa ganun na, parang nagustuhan ko na siya. Parang lagi na akong pumupunta sa mga workshop, sa mga trainings ng tinik ng teatro. Hanggang sa ayun yung first first appearance ko. Hanggang sa syempre naging active na nga ako sa organization. Napili ako bilang syempre sabi ko kanina, naging dancer ako. May mga pool kasi sa organization namin, pool of dancers, pool of singers. Yan. Tapos ako napabilang ako sa pool of dancers. Naging head ako. Naging head ako ng pool of dancers that time. So tawag dito, parang may audition din kasi parang showcase mo din yung talent mo sa pagkanta. Kahit di ako ganun kagalingan kumanta. Kumanta ako, sumayaw ako. Syempre pag yung mga nakakasalamuha ko nun, hindi sila ganun hindi sila exposed sa pagsasayaw. Parang hindi sila jack of all trades. Hindi sila Diba? jack of all trades. Meron kasing taong ganun eh. Yung maasahan mo sa pagkanta, maasahan mo sa pagsayaw. So, yung kumbaga yun yung attitude na meron ka. Oo. Yun yung craft na meron siya. Tsaka bigay lang ako. Bigay lang talaga. Basta decision ka lang talaga eh. Mm. Diba? Parang yun nga, sabi nga kanina ni Jericho, basta meron kang decision na gagawin sa sarili mo na kapag may ginusto kang gawin na isang bagay, desisyonan mo lang yun. And then, the talent will follow. Yeah. Parang natututunan talaga. Siya yung buhay na patotoo na natututunan yung isang bagay kapag ginusto mo talaga. Diba? Mahuhubog Walang ka experience sa walang experience halos lahat sa pag-arte. dancing, sa acting, wala. Coming from nowhere talaga. Ito sabihin ko to frankly to kay Jericho. Nung time na sabi niya nga, yung sinasabi niya na nag-invite ng sayaw kami yon, grupo namin yon, kami yung magkakasama nun. So nakita ko talaga Nakita ko talaga kung paano niya pinursige, kung paano siya nagtiyaga talaga matutong magsayaw. Ako aminado rin naman ako, hindi naman ako ganun kagaling sa pagsasayaw or sabihin na lang natin sumayaw lang din naman ako dahil nga nakahiligan ko lang. Pero nakita ko si Jericho kung paano siya magtiyaga. Yung tipong kami nagpapahinga na kami
alam mo yun, nagtutubig na kami, siya nire-rehearse niya pa yung steps eh. So makikita mo talaga sa tao pag porsigido. Pag ganyan talaga, ayan, talaga makukuha mo yung Oo. gusto mo. So balik tayo dun sa acting, sa teatro. Since nandun ka na nga sa theater acting, paano yung thought process mo, kumbaga paano ka mag-prepare? Kasi pag sa teatro, mahirap yan eh. Ako, True. may aminado ko, mahirap yan kasi wala nang take two dyan eh. Tama. Pag sinalang nyo na sa on the spot yan, wala na, bawal ka na Yun pa magkamali. Yun pa yung Oo. pressure. Kailangan memorize mo lahat. So, paano ka nagpe-prepare ko? Kung halimbawa may show kayo, paano ka mag-prepare? Teka Para lang, maganda? teka lang, i-build up ko lang yung pressure nun ha. Isipin mo, pag nandun ka sa stage, di ba nasa stage ka na, hindi mo pwedeng sabihin, ay teka, Oo, walang take two cut, dun. walang ganun eh. cut. Di katulad Dire-diretso, bawal ka sa TV, makalimot. sasabihin mo, ay, pag natapa ka, teka, pwedeng ikat ni Derek eh. Oo, pwede. Pag nandun ka na sa stage, pag nagkamali ka, Wala na. yung mga ganun. Paano yun? Tama. Paano yung ganun? Paano mag-prepare sa ganun? Ganito, pag gumagawa kami ng mga production, syempre may konsepto naman, may script, ganyan. Halos 1 month, 2 months yung preparation namin, ganun talaga, paulit-ulit. Tapos, kailangan mo lang talagang intindihin yung character mo. Di ba, may syempre, audition nga, bibigyan kayo ng character na, syempre, di naman kayo papahiya ng director nyo, bibigay sa inyo yung character na kaya mong gampanan, kaya mo talagang bigyan ng justice, sinasabi nga nila. Tapos, pag basahin mo lang ng basahin yung script, tapos, ang preparation ko talaga, syempre, internalization, memorization, all at once yan kapag magpe-perform ka na. Walang, sabi mo nga, walang cut, walang take two, yes. Ganyan yung hirap sa teatro. So, yung 2 buwan na yon, kailangan pagsigapan mong kabisaduhin yung kilometric lines. Sobrang haba, lalo kapag may monologue ka, ganyan. Kailangan pa ulit-ulit. Ayun lang, siguro, ang technique ko lang sa akin lagi, repetition, ulit-ulitin mo yung, yung script, basahin mo yung lines, linya mo, lines mo. Tapos, try mo maghanap ng body. Tapos parang mag-throw lines kayo, yung tinatawag sa amin, throw lines. Kunyari, ibabato mo yung linya mo. Siyempre, mamaya, iba yung iba yung interpretasyon mo sa line. Mamaya, iba yung gusto ng iparating dapat nung script. So parang doon pa lang, naaaral nyo na, kunyari, parang mas kailangan medyo babaan mo yung energy mo dito, iba yung pagbato ng linya mo. So, ayun yung mga preparation na ginagawa ko. Basta repetition lang ulit-ulit. Tapos hindi lang physical, kailangan mentally okay ka din eh. Oo. Mentally okay ka Kailangan din dapat. kondisyon, no? Kondisyon ka din dapat. So, may mga trainings naman kami nun. Physical training, ganyan. Oo. Ano yun? Araw-araw yun, gabi-gabi. Siyempre, din kami, mga students din kami sa Adamson. Siyempre, kailangan mo pagsabayin yun eh. Lalo, ako, halimbawa, engineering student. Hindi hindi madali, engineering student, pagiging engineering student, tapos sinasabay po pa yung teatro. So, gabi, inaabot kami minsan alas 3 a.m. 3 a.m. sa rehearsal. So, ang layo Pasok pa pa. kinabukasan. May Paranaque ka pa. Paranaque, layo. Nung time na yun, wala ka pang kotse. Di ba? Oo, commute. Tas, Hirap sumakay. hirap sumakay lalo pag umaga, ganyan nga eh. Struggle yan. Ay, isa sa mga struggle. MRT? MRT, LRT? Pwede ka mag-LRT. Depende sa'yo. Pag LRT ang pero papuntang mas Manila. mabilis pag nag-UB ka. UV Ayun, UV ako UV. madalas. Adamson na mismo yun eh. UB, kasi pagbaba ng UB, Adamson ka agad. Adamson agad. Parang meron kang UB feelings, di ba? UV. May tawag doon eh. Kapag Ano yan? yung mga, parang nagmumuni-muni ka sa UB, may time ka magmuni-muni sa UB. Mga tugtog pa, mga UV playlist. In terms naman of characterization, pag may binigay sa yung character, paano mo siya isinasa buhay? Kumbaga parang, binigyan ka ng role na kontrabida. Nanonood ka ba ng mga ibang character na kontrabida, tapos ina-adapt mo yung ganon? Paano yung ganon? Tama. Yun, kailangan mong aralin talaga yung yung character mo. Ngayon, kapag nabigyan ako dati, nabigyan ako ng character na pulubi ako. May workshop kami noon. So, pulubi ako. Inadapt ko siya. Nanonood ako ng mga role. Tapos syempre, hindi naman bago sa akin. Sabi mo, nasa laki tayo sa kalsada. May mga nakikita tayo eh. May nakakasalamuha tayo, may tayo, may nakakadaupang palad tayo. Nakaamoy natin. Salamuhan na. Ganon ginawa ko. Yung amoy ko mismo, talaga ako. Kunyari, Method acting naglagay ako ng ketchup, kung ano-ano, ihi. Oo. Ay, Tapos grabe. nasa lapag ako. May workshop naman yan. And actually, na-upload ko nga sa Facebook yan. Namamalimos ako. Parang sa kalsada talaga yun sa Manila.
Namamalimos ako, may dala akong basura. Ginawa ko yan. Isa sa mga part ng kumbaga nag-immersion, ginawa ko yan. So ayun yung mga process na kailangan malaman mo yung tunay na tunay na feeling, Sitwasyon. tunay na Sitwasyon, sitwasyon, parang yung init. Yung Tas, init, yan. nakaano pa ako doon, nakapa ako. So, ramdam mo yung init ng lupa. Oo. Alam mo yung feel. Ngayon, pag itatranslate mo na siya sa sa stage, Sa stage na. hindi na bago sa'yo. Parang, syempre, ang gusto natin bilang theater actor, matawid natin yung gustong iparating ng kwento. Kasi Tama, bilang tama. theater actors, nagiging tulay kami. Nagiging tulay kami sa mga manonood kung ano yung gustong sabihin ng script, ng production. Hindi lang kami basta umatigal lang, magpakitang gilas ka. Kumbaga may message na Dapat message makarating na yung gusto message. iparating, oh. Tama. Meron akong nakausap na nagti-theater din siya. Sabi niya, yung isa sa mga trainings nila, kapag ka daw theater actor ka, kailangan kahit nakapikit, nararamdaman ka. Parang kahit pumikit siya dun sa nararamdaman niya yung senaryo. Parang ayun nga sabi niya sa akin, parang hinahawakan mo daw nga yung audience eh. Parang, di ba pag nakapikit yung audience na ganun, parang nasasali mo siya eh. Oo. Ayun ang sabi sa akin. So, ibig sabihin, ganun katindi yung training ng mga theater actor. Oo. Hindi siya yung kapag pogi ka lang, maganda ka lang, Tama, di ba? Mahirap yan. Mas mahirap yan kaysa sa mga talagang Diba? artista sa kasi Komplikado komplikado siya. Kumbaga sa'yo, yung looks, ano pa yan eh. Ano na lang yan, points na lang yan eh. Oo. Ang importante talaga dun yung paano mo kukunin yung karakter mo eh. Tulad nga ng sinabi ni Jericho, di ba? Na kailangan talaga ini-internalize mo yung karakter mo. Kung pulubi ka, kailangan maging pulubi ka rin. Tama. Damdamin mo Malaman maging pulubi. mo. Malaman Malaman mo mo yung kung paano feeling. maging pulubi. Kumbaga Ganun method katindi. acting ba tawag yan? Oo. Method acting. Theater ka ba, Pops? Hindi. Paano mo nalaman method? Madaming techniques. ng mga Yun. mga acting kung paano. Madaming techniques naman. Ginagamit din sa film, sa theater. Iba't ibang theater acting skill. Ay, mga acting skills, no? Acting methods, yes. Dami naman. Tas depende ka kung ano yung sa tingin mong saswak sa'yo. Kung ano yung magiging... Iba-iba kasi. Iba-iba yung mga technique ng mga actor. Ilang years ka na ko sa ganyang Okay. scene? Ilang taon yan? Nagsimula ako ng 2014. 2014. Ngayon, 10 years, isang dekada na. Isang oh. dekada na ba? Sa isang dekada, may times na ba na naisipan mong tumigil na sa pag-acting? Yung na yan yung along the run na yan. Along the run, yung 2014, 15, 16, 17. tipong along the run. di ba nasa nasa acting industry Yo, ka, parang ganun. gusto mo nang tumigil, parang na-drain ka na. Lipat ako ulit. Kasi nga ito, nahubog ka doon kasi nga, na-curious ka. May times ba na gusto mo na huminto? Parang, ayoko na. Parang dumating ba sa time na na-curious ka ulit sa ibang bagay para mag-quit ka dito? Pwedeng ganun. Pwede. Diba? Dekada na, pero hindi siya, actually, parang siguro mga 5 years, 6 years. Kasi, after ko graduate, di na din ako ganun sa pagtatanghal. Though, sumusuporta ako, nanonood pa rin ako, active pa rin ako sa mga, sa org, active pa rin ako sa theater scene, no? Sumusuporta pa rin. And yun, yung tanong mo nga, siguro nung mismong kasagsagan ng siguro mga 3rd year, 4th year na ako. Kasi masyado na siyang masyado na siyang graduating sumasabay ka sa na eh. studies. Doon na pumapasok. Doon na pumapasok yung Yung struggle. Yes, yung struggle. Kasi ang dami na namin, may thesis na kami. Syempre may mga kailangan kang aralin eh. Malayo talaga yung teatro sa sa pagiging engineering student. So, hindi siya talaga in line. Unlike kapag, kunyari, BA communication student ka. So, may subject kayong theater din eh. Sa engineering, walang ganun. Malayo. Wala mismo. So, mahirap siyang pagsabayin. Siguro yung struggle ko, parang may mga mambababa akong marka na parang, tama ba tong ginagawa ko? Parang worth it pa ba to? Oo, worth it pa ba to? Parang doon ano na ba kasi yung ginugol ko? Pero buti di mo naisipan mag-switch sa na performing arts na habang, di ba? Habang nag-aaral. So ibig sabihin, iba pa pala ang performing arts sa theater arts. Performing arts, siya eh? Malawak siya. Pag-performing, Performing arts, kasama na ba yung sinasabi mo kanina, cast? pwede kang dancer eh. Pwede kang maging dancer. Kasama sila sa singer, performing yes. arts. Yes, Pero ang yes. theater more on talagang teatro talaga. Oo, ganun tama. Yun, ano ba yung pinag-usapan natin na? Yung isa struggle. Struggles. Paano mo siya na... Ayun, yung sa studies. Sa studies ba? Graduating na. Graduating. Siguro pinagsabay ko lang talaga yung
pinagsabi ko na lang siya na pag sa mga break time ko, pupunta ako talaga sa library. Babasa-basa ako. Lagi ako nagbabasa. Pag sa library naman, puro puro engineering matters yun. Engineering mga subjects yung kailangan kong aralin. So pag nasa library ka, Focus ako focus ka dun sa studies, academics mo. Yes, academics. So Tapos ito nga, naging kasi ako. Naging presidente ako ng theater organization, ng tinig ng Okay. teatro. Naging ako vice president, naging Kumbaga sa- presidente, naging artistic director. Kumbaga sa nadagdagan ulit yung yung cargo, 'di ba? Iba kasi pag presidente ka eh. Oo. Iba pag may officer ka na eh. Parang Sa'yo nakadepende yung ano. sa'yo nakadepende, sumasagwan. nakatingin sa'yo yung mga membro mo. Ba't itong presidente namin, putyo-putyo lang kung umarte? Ba't itong presidente namin, putyo-putyo lang pagdating sa practice? Parang gano'n. So parang naging role model ka din ng iba. Oh. Mismo. Naging struggle, yun nga naisip Struggle ka ko. na sa academics mo. Dadagdagan pa yung cargo mo. Yun. Actually, yan din yung una kong iniisip. Kasi, kumbaga, ako nga, struggle na ako sa sarili ko eh. Tapos, papasok pa ako sa pagiging student leader. Tapos, iintindihin ko pa yung mga members ko. Ayun yung mahirap doon. Pero, parang siguro, calling ko na rin. Parang wala na ibang kasi, wala na ibang tatayo bilang presidente ng org. Naglakas loob na lang ako. Sinubukan ko. So, along the way, nakapag-produce kami ng magagandang production, magagandang shows, magdaming activities. Ayun nga, isa na din yung siguro, yung pagiging pagiging prosigido. Kailangan, may kami sa pagteatro ka, kailangan, ayun yung tinatak namin bilang yung sa term ko, kailangan bida-bida ka. Kailangan bida-bida ka Yun. sa buong school, pare. Oh, ganun nga pa. Kaya nga 'di ba nung kanina pinag-uusapan natin, kailangan ganun ka talaga eh. Kailangan papansin ka eh. Papansin ka talaga. Shoutout ako. sa mga nakikinig ngayon kung nakikinig ka pa rin hanggang ngayon, pwede ba i-comment nyo kung saan nyo napanood si Jericho? Yun. 'Di ba? Ako napanood ko siya sa Anito. Sa mga nakikinig nga, i-comment nyo nga tapos anong reaction nyo. Tingnan natin. So, mapapansin ko, yung uso yung balak. Nag-costume ako ng balak, pare. Nakita ko na siya noon, Pops. Nag-trending yun. Kasi di ba, nakabalak costume ako. Nag-nay-nay-nay pa ako sa campus. Ikot-ikot ako doon, dami nagpa-picture. Sabi ko, nakikita ko nga yung wall na ito. Basta pinapakita ko, may pulubi, may bala. tinik ng teatro. Parang gusto ko yung bandera, tinik ng teatro, ganito kami, papansin kami. Parang pinapakilala ko lalo yung organization. Ayun yung parang challenging na masasabi ko na bumuo talaga ng college life ko. Bumuo ng pagiging yung saya, doon ko lang na-experience yun yung mga kung ano-ano pinagawa ko, di ko naman nagagawa So shout out sa sa mga naghahanap ng happiness nasa teatro. Salamat. Ito. Mabalik lang tayo sa chatron. Naranasan mo na ba magkaroon ng role na yung may kapartner kang parang kapartner kang babae? Di naman mawawala. Actually, kadalasan ng mga role ko, tatay. Tatay ako. Tatay. May nanay. Siyempre, may nanay mag-tatay. Daddy. Yeah. Oh, daddy. Daddy. So, di ba, ito na nga, acting. Siyempre, kailangan mo isabuhay yung role. Hindi ba yes. yun nadadala hanggang pagkatapos ng play? O minsan kaka-develop hindi ba ganon? Hindi pa. Kasi minsan siya sige. di ba? Kailangan absorb mo yung Tama. So, teka. character. So, ibig sabihin, hindi ba dumating sa point na parang hindi ng teatro to Parang iba na to. Diba? Okay, parang hindi na teatro to Parang, ganun. Gets. May mga role ako na tatay. Siyempre may nanay, ganyan. Nagkakaroon kami ng workshop, yung mga inhibition exercises, kung saan, one time na gano'n kami noon, di ba, may production nga kami. Tapos nanay, tatay, nag-date kami. Talaga. Nag-date talaga kami. Labas. Labas sa Naging teatro. pulubi siya nung mga time na yon. Hindi ako pulubi. Iba yun, di ba yun? Hindi, di ba sabi mo nagpulubi Tama, ka? oo. Tapos, next scene naman, eto na, Tama. nag-date na, nagbunga na yung pagiging Wala ka na girlfriend ng time na yan, wala naman. Wala akong girlfriend. Wala akong Okay, girlfriend. safe. Same. Oo. Pero kahit may girlfriend ka, pag theater actor ka, Trabaho lang. kailangan trabaho lang. Actually, yung Trabaho lang to. kasi naging part Trabaho din ako ng dalawang professional theater company. Sa labas nito ng Adamson University. Labas ng Adamson. Okay, okay. May mga actors doon na may asawa na, may anak na. Pero sa entablado, may iba siyang partner. May kissing scene ganyan. Walang minsan nga nanonood pa yung yung asawa. So wala siyang talaga. Professional. Yes, tama. Yung professionalism, talaga namin yan sa
sa theater, dinadala talaga namin sa theater yung pagiging Solid, professional. no? Solid. Solid, Pops. Oh, may mga workshop kami, yun nga yung nakwento ko kanina, nag-date kami sa isang park. Parang inaano namin yung In-internalize. yes, in-internalize namin yung pagiging mag-partner namin. Oo. Though wala naman masyadong physical, parang kwentuhan lang. Gumagawa kami ng na eksena. Ay tag dito. Syempre nabasa niyo na kayo yung script, di ba? Alam niyo na yung takbo ng ng kwento eh. Syempre mayroon doon, may sa kwento sa script na yon, mayroon doon mga hindi nabanggit. Pero ikaw gagawa kumbaga ikaw gagawa ng backstory niyo. Kumbaga ad-lib na lang, ganun. Oo, ikaw gagawa ngayon ng backstory niyo dun sa habang nag-workshop kayong dalawa. Ano to, off stage, yes. Siyempre, gagawa kayo kanya, paano ba tayo nagkakilala? Minsan kasi sa script wala yun eh. Paano ba tayo nagkakilala? Halimbawa, yung namin. So, pati ni-internalize nyo rin yun, no? Oo, internalize talaga. Kanyari, yung eksena, yung role ko, galit ako eh. Ako minamaltrato ko yung asawa ko. Ngayon, syempre, bago kayong maging asawa, sweet kayo niyan. Oo, Ayun, hindi na part ng script yun. Upper stage, Ngayon, kapag may workshop kayo, gagawin niyo ng backstory. Paano ba kayo nagkakilala? Saan ba kayo nagkakilala? Ano bang tawagan niyo, mga ganyan. Hanggang sa, ba't ba sa script naging na tayo? Bakit sa script minamaltrato na kita? So, doon yun na buo, parang after that workshop, pagdating niyo sa entablado, alam niyo na kung Parang bakit. ganito, May hugot, kumbaga. Parang ganito nakikita ko eh. So, hindi ibig sabihin kapag may script ka na, yun na yun. Oo. So, ibig sabihin, bilang isang theater actor, kailangan talaga, ikaw din gumagawa ka talaga sa isipan mo ng isang senaryo na kung saan mas magiging effective yung script. Di ba? Isipin mo yun, di ba? Parang, ito yung script, ito binigyan ka ng script ng director mo, ng scriptwriter nyo or anything. Dapat hindi ka na nagre-relay doon. Dapat meron ka ding ginagawa na alam mo yun, parang nag-visualize ka na, nag-internalize ka na sa sarili mo mismo na ito dapat yung senaryo namin. Ito dapat yung energy na ibigay ko. Ito dapat yung ginagawa ko. Ito dapat kami. Parang Tama. dapat nagbibigay. Hindi lang wag kang aasa dun sa script para mas maging effective ka sa stage. Oo, kasi Diba? makikita, mararamdaman ng audience yun. Kunyari, gusto mo lang ibato yung linya. Yun yung sinasabi ko. Ibabato mo lang yung linya. Kunyari, may linya ka. Pag binasa mo siya, mahal kita. Tapos hindi nagtatranslate sa audience, hindi nakukuha ng audience. walang feelings, Walang Hindi feelings. na-absorb eh. Oo. Yung nga yung sabi ko kanina, yung pag pumikit daw yung audience, parang ramdam ka talaga. Oo. Dapat ganun. Boses mo pa lang. Ayun yung pagiging effective na theater actor. Yun Doon mo masasabi na effective ka. Oo, yun talaga. Di ba? Oo. So, ibig sabihin, yun nga, kanina, as a theater actor, nandun talaga yung professionalism mo. Yung magiging parang creator ka din. Oo, hindi rin biro, mahirap talaga. Hindi mahirap siya eh. Mahirap talaga siya. Hindi siya yung basta-basta lang na kapag yung nga sabi ko nga kanina, artista ka sa tingin mo magaling ka umarte, yun na yun. Hindi. Kailangan talaga dumadaan ka talaga sa mga workshops, sa mga trainings nila para mas maging effective ka. Kwentuhan mo kami ng best experience and worst experience mo sa theater acting. Okay, bago yan, magpapatalastas muna tayo. Welcome back sa ating podcast. At nakita nyo naman kung gaano kabagsing yung mga pinag-uusapan natin dito. Diba? Internalize, visualizations, character build. Grabe, dami ko natutunan ngayon. Sana kayo rin. Back to our topic today. Mabalik tayo sa naiwan nating question kanina. Bigyan mo kami ng kwentuhan mo kami ng best experience mo and worst experience mo sa pagteatro. Okay. Madami akong experiences sa teatro, no? Iba't ibang feelings, iba't ibang mga feels para sa akin. Siguro yung best ko, yung naging part ako ng isang professional theater company, isa siyang musical company. Isa siyang musical, ang ginawa namin, ang musical theater, na napabilang ako doon, no? Umarte ako doon, ang daming audience, no, na iba't ibang lugar nagperform nagperform kami sa SM North, EDSA, napabilang ako diyan sa cinema doon. So ang daming audience talaga. So parang nung nakikita mong nadadala yung tao, umiiyak yung tao, masaya yung Iba yun. Iba lalo pag nasa stage ka, parang pagkabato mo ng linya,
kinikilig yung mga tao, pagkabato mo ng linya, tatawa yung mga tao. Parang habang nasa stage ako noon, parang punong-puno yung ano ko, parang overwhelming pero nakafocus ako na kailangan tuloy-tuloy pa din yung eksena. Parang ganun yung ano sa akin, ganun yung feel sa akin na sabi ko, napakasaya naman sa feels noon. Hindi ko siya makakalimutan actually. Kasi parang naging effective ka. Effective na Yes. actor ka. Kasi nakukuha ng audience eh. Ayun nga yung yung role mo eh. Nararamdaman nila eh. Tumatagos eh. Diba? Yung saya, yung kilig, yung galit. Oo, may eksena doon. Patayan scene, ganyan. Oo. Parang galit din sila. Ang saya lang sa feeling doon. Though, tsaka yung worst ko, yung worst ko naman siguro, nakalimutan ko yung may nakalimutan ko, ibang eksena to, may nakalimutan ko linya. Oo. Kasi ako doon eh, parang naging, sa isang production, naging ako, emergency actor. Oo. Tinatawag na emergency actor. Yung original na actor, hindi pumunta o kaya so parang substitute. Yes, substitute. Parang ako nun, parang hugot ako kaya kailangan kasi di naman tayo pwede magsabi sa mga bumili ng ticket na ay cancel po yung show kasi wala yung isang Di ilang araw lang yung preparation 2 nun. days. Nako. 2 days. Ang daming mahaba yung kilometric lines, ang daming linya, syempre madaming eksena, madaming production. Ibig sabihin ng production, may part na sasayaw kayo, may part na may kakanta, kayo, ganyan. So, bilang emergency actor, ginawa ko yun, kailangan, 2 to 3 hours yung yung run ng play eh. So, ang daming mangyayari nun sa 2 to 3 hours na play na yun. So, ginawa ko lang siya, siniksik ko yung yung time ko sa, yung pagre-rehearse ko ng, siguro, syempre hindi lang araw yun, oras lang yun, hindi mo naman Yun nga kaya eh. yun, hindi naman 24 hours yun. Parang sabi ko nga kanina, di ba? Meron siyang level ng pagpapractice mo. Pero kung 2 days mo siyang kukunin, Tama. diba, parang, Mahirap yun. yung di ba, parang inaral ng karakter, tapos ikaw 2 Kasi ba days. main role? Di naman siya main Di role, naman. di naman main role. Di ba, 2 days mo nga, di ba, parang, Pero madami siya sa linya eh. sa tingin ko, kaya nakaya ni Kuis Jerry ko yun. Gawa ng experience talaga. Experience na rin. Oo. So yun nga, so 2 days lang siya. Sa akin, yung worst na nakalimutan ko yung line, siya, parang cue kasi siya, cue siya ng co-actor ko. Di ko siya nabanggit. So medyo nagka-dead air ng siguro saglit lang talaga mga 10 seconds. Though hindi naman, sa tingin ko, di siya halata. Di siya halata sa sa mga audience. Pero bilang syempre alam na yung mga co-actors ko, alam namin yung takbo eh. Magiging siya, parang magiging dead air siya. Pero dahil mga professional yon, parang salong-salo adlib, ganyan, adlib. Okay. So ganito para lang sa mga nanonood sa atin, yung 10 seconds na sinabi ni Jericho kanina, para sa kanila parang 10 minutes yun. Yes. Matagal na yun. Grab. Kasi parang sa boxing daw, yung 3 minutes ng boxing, pag pinapanood mo siya per round, Kala mo saglit lang. kala mo saglit lang yun. Oo. Pero sa boxingero, Eh, pag nandun ka parang sa na sila mismong ring, nakikipaglaban ng Oo. isang araw. Ganon katagal ang 3 minuto sa kanila. Ganon din sa teatro. Ganun, pag Yung 10 nasayaw ka, seconds. di ba, yun, 3 minutes na sayo, kala mo, 1 oras, Yun, di ba? hihingal mo doon. Tapos yung rehearsal niyo dun, isang Oo. buwan. Di ba, dalawang buwan. eto pa, di ba, napunta tayo sa pag-perform. Pagtapos yung sayawin, ikaw, labas dila na yung hingal mo pag sinabi, Oo. parang ang ikli. Parang gusto mo sampalin no? Parang, ha? Yun na yun. Yun na yun. Parang konti, ang ikli. Ha? Sabi ko, sa isip mo na, parang gusto ko na matapos eh. Yun, para lang sa mga hindi pa pamilyar, nakakaranas o hindi familiar sa stage performances, ganun po ang feeling nun. Yun. Yun sa akin, siguro sa iba, siya yung 10 seconds ngayon, tama nga sinabi mo, napakatagal na nun para sa amin. Pero hindi mapapansin ng ng mga Oo, audience. hindi talaga. Pero syempre, kahit di ko pwede i-reason kasi na, hindi, emergency actor lang ako, kaya nangyari yan. Para sa akin, Tinanggap dapat, mo yung role. oo, responsibility mo na aralin, ganyan. Responsibility mo na i-deliver ng maayos yung Doon sa yung mga co-actors ko na, walang sisiyan, di nagsisiyan kasi maganda pa rin yung takbo ng play eh. Wala, sa akin lang naman yun. Kasi yun yung feel ko na, shit, ba't hindi ko ba, ba't nagkulang ako, diba? Doon wala namang perfect. Pero syempre, para sa akin, ayun yung isa sa mga Sa sarili mo lang. sa sarili ko lang naman yan, Dahil nga sa mga pinagdaanan mo di ba? Oo. Parang andun ka sa point na nagte-training ka, nag-workshop ka dahil nga gusto mo maging maayos dun sa stage mo, sa stage play ninyo. But because of one scenario, parang ba't ganun, di ko nagawa. Parang nandun yung guilt sa sarili mo eh. Na which is tingin ko nakatulong talaga yun.
para at least makaranas ka ng ganun. Para sa mga susunod naman, mas magiging prepared ka. Tama. So Diba? ito, malapit na tayo matapos. May mga message ka ba sa mga sumusuporta sa Tinik ng Teatro, and message mo sa mga aspirant na gustong pumasok sa theater acting? Siguro kasi yung parang yung stereotyping nga sa theater Sa arts theater na sa pagteatro boring ganyan. Sa lahat naman ng may Oo. Pero stereotype. ako ganyan din ako nung una ko eh. Pero nung ako na mismo yung nasa loob, nakita ko hindi lang siya basta fame, hindi lang siya basta nagpe-perform kayo. Parang Okay. ang laki ng goal, ang laki ng role nung Responsibility. laki ng Oo. responsibility ng Yes. theater arts Tama. para makapagbigay kwento, makapagbigay kaalaman, Yes. makapag-educate. Kasi ngayon, 'di ba, sa henerasyon ngayon, yung attention span ng mga kabataan sobrang napakaikli. So ginagamit natin yung theater arts para hindi lang to entertain nag-educate ka din in a way, Oo. 'di ba? Kasi pag sinabi mo lang pag nag-educate ka lang basta, sinabi mo lang, di nila makukuha yun. Di nila Pero pag tatatak sa kanila yun. Tama, di tatatak. Ngayon, pag pinakita mo ng senaryo, mas naaalala nila, Oo, parang tama. mas namomold sila mas namomold yung mga parang ang daming realization kapag pag yung theater ay naging effective or pag mas nakuha nila yung gustong mensahe. Napakaganda ng teatro. So, sa mga naggustong magteatro, Yeah. subukan nyo lang kasi may mga community theater naman sa mga barangay. Hindi lang siya sa university. Yes. Hindi lang siya sa university. Shoutout sa lahat ng mga barangays na Sa mayroong Dunggalo, meron. mga theaters. Sa Inicio. Tama. May Yes. mga community theater tayo na pwedeng salihan, ganyan, no? Tapos, meron din mga ibang umiikot talaga sa lugar, nag-i-encourage na sumali sa teatro. No, lang talaga, masasabi ko na, sa totoo lang, hindi siya financially rewarding, yung pagiging theater actor. No, pero pag yung passion mo ando doon, Para sa sining talaga. para sa sining, Okay. Although hindi pa sa ngayon. Dahil pag halimbawa bago ka sa theater acting, hindi sa ngayon yung Sa financial ngayon, rewarding. pa nagsisimula Pero ka in pa the lang, long run, doon mo Oo. makikita. At the same time, yung achievement, yung passion mo. May mga Tama. opportunities na papasok sa'yo dyan. Tama. Yes. parang magiging bonus na lang. Parang habang ginagawa mo yung craft mo, nagiging bonus na lang sa'yo kung may man, Kung merong Exactly. may monetary man, di ba? Yes. Tama. Yun yung parang, sa feels kapag na-reach mo na yung ganong level. Ganong stage. Though, siyempre ako ngayon, nag-focus ako sa Ngayon, nag-focus na ako sa profession ko bilang profession isang muna. Inhinyero. Kasi, may sinusupport din akong family. Yes. May pinapaaral akong kapatid. So, medyo pa siya. Siguro pag nagampanan ko na yung sa pamilya, siguro subukan ko ulit bumalik sa pagtateatro, i-pursue yung passion ko, yung goal ko sa life. After na yun, siguro pag okay na ako sa family ko, pag nagampanan ko na yung pagiging i-bring up ko lang anak ko din din. yung i-bring up din natin yung essence ng podcast natin na to. Hindi to about achievements Tama. ng isang artist. It's all about experiences. Para malaman nyo rin yung malaman nyo pinagdadaanan yun, ng isang ng artist, bawat di ba? isang artist na nandito nakaupo. Hindi lang rapper, hindi lang dancer. Yes. May Ano yung theater pwede nyong acting. makuha na inspiration, motivation sa isang theater actor? Oo. Na- Yung point of view niya, kumbaga. Lalo na kapag ikaw bago ka, nasa university ka, tapos nakita mo nagteatro ka, tingin ko makakatulong sa'yo to. Tama. So, yun lang, di ba? So, napakabilis ng oras. Okay, parang bitin ba ako pa? Wait lang. Total Sige, theater. sige. Sabi nila, as a theater actor, as a theater actor, syempre, meron yung tinatawag na theater actor sa TV actor. Yun. Okay? Tama. May challenge ako para kay Jericho. Sige. Pag sinabi mo kasing TV actor, eto i-acting ko na lang kahit hindi ako marunong mag-acting. Parang Okay. simpleng script. Hoy, halika nga dito. Sa TV ganito pwede mong sabihin, hoy, halika nga rito. Ganun ka lang. Ganun ka lang, hoy, halika nga rito. Ito wala Sa naman teatro yun, daw ganito hoy, halika rito. Ewan ko kung tama yun Tama. Okay. So may challenge tayo sa kanya. Sige. Okay, may challenge tayo sa kanya. Sabihin mo nga as a TV actor,
as a Yan. TV actor and as a theater Theater actor. actor. Etong salita na to. Sige. Psst, pakis nga ako. Yo. Okay, try. Okay, yung challenge natin sa kanya bago tayo matapos. Maganda. Okay, pero bago niya gawin yan, yung mga plugins natin, teka, sige, paano ba tayo? Sige, Patalastas sige. muna tayo. Back again to MYL. Maraming salamat. Hanggang dito nakarating kayo. Napakabilis ng oras, no? Ang bilis. Okay, back to the podcast game. Okay, meron tayong game ngayon para sa ating theater actor here. Sabi nga, di ba, merong TV acting, merong theater acting. Ano ba yung kanina sabi ko? Yung linyang, Paano niya i-deliver? yung linyang, psst, pais nga. Okay, TV acting muna. Action! Pais nga. Uy, grabe. Eh. Hindi ko naisip yung ganun. Oo. Dumalawa pa eh. Oo, may ano. May... Okay, sige. Iba talaga pag-experiensyado. Tingnan natin naman kapag theater actor. Theater acting. Paano yung delivery? Naka-pressure Yung na. makikita hanggang dulong row. 4, Teatro. 3, action! Ay, sige na. Isa lang. Nice. Wow, solid! Naka-pressure naman. Okay, so, Pero yun, sige, share ko na rin, pare. Oh. Kasi, yun nga, bilang napagano na natin yung theater acting sa TV acting, malaki talaga pinagkaiba. Yan. Mag-discuss natin yan. Discuss natin. Pwede ba dito sa proportion na to? Pwede. Sige. Share ko na din Para kasi makita din pinagkaiba, para may knowledge din sila. Oo, tama. Kasi sa theater acting, totoo yung sinabi mo, Quiz J, na kailangan ma-feel ka kahit nakapikit ka. yun. Kailangan marinig ka ng bingi na nasa dulo ng teatro. Ano sinasabi? Ganun katindi ang teatro. Makita ka ng bulag na nasa dulo ng teatro. Talaga. Dapat ganun kalaki gumalaw. No? So, kailangan mong achieve mo yun kasi ano ka lang langgam ka lang sa paningin ng mga nasa dulo. Langgam Actually, ka lang pag talaga. nasa stage ka nga eh. Pag nasa stage ka, hindi, ako sa tingin ko, kasi hindi mo talaga makita yung tao. Hindi mo na makikita. Kailangan yung mga hand gestures Miss Gerald talaga. to eh. Medyo malaki. Kailangan malaki yung hand gestures mo. Oo. Ngayon, tsaka, ngayon pag nailawan ka, Spotlight. Oo. yung mukha mo, wash yan. Wala kang mukha sa stage. Kaya kailangan, yung expression mo, kitang-kita. Oo. Kaya minsan, yung mga makeup namin, medyo OA din eh. Yung iba sabihin nila, ay, OA naman, kabila mo ng makeup mo. Pero kailangan yun. Necessary siya kasi wala kang mukha, wala kang mata, wala kang ilong. Lalo pag bigyan ka ng ilaw. Ganun. Kaya ganun pala yung sa ibang mga teatro, yung talagang pula dito. Oo, tama. Tapos yung bigote, sobrang Big thin. shout out sa Oo, lahat pala ng talaga, no? artist. Makeup artist, laking ano Makeup rin. No? artist So pala. shout out kung Sama pa pala yun. Shout out sa mga makeup artists. Ayun yung mga techniques para makita ka talaga. Ngayon sa TV naka-focus ganyan. Focus eh. Wide yung film mo Sa frame mo, sa frame. Naka-frame ka lang, maliit Oo. lang yung frame mo ngayon. Ngayon pag malaki galaw mo, hindi nakita yung Hindi nakita, oo. Kaya minsan may mga nag-share na na theater actor sila. Tapos pagpunta nila sa TV sa TV acting, parang nagagalit yung director na ang laki mo naman gumalaw ganyan, i-taper down mo ganyan kasi hindi na makita parang ang lousy niya na sa camera ganyan. O yun ang keyword. Taper down. Taper down. Taper down. Oh, yes. Tapos Kailangan balik mag-adjust. vice versa naman ngayon kapag sa TV ka, tapos magta-teatro ka, napakaliit ng galaw mo. Maaari batuhin ka ng director pag ganun galaw mo. Yeah. Parang ang hina pa ng boses. Kasi sa TV, ang lalapit ng mga boom mic, rinig ka kahit ganun ka lang. Pero kami kailangan naka-project. Kailangan yung mukha mo, meron ka talagang mata. Laki dapat naglilisig mata ko mo pag galit ka. Basta lahat ng pwedeng gumalaw sa mukha mo, mapagalaw mo. Kahit tenga mo, kung necessary siyang gumalaw, kailangan gumalaw siya. Ganun parang, full body yung gumagalaw, nagpe-perform, buong katawan mo. Yun, kaya yun yung siguro, medyo pinagkaiba nila. No? Teka lang, baka magalit yung mukha natin Hindi naman, mga nasa Hindi. film natin. Pero Pero share lang comparison natin. lang naman. Comparison lang naman. Parang parang na nga parang
yun nga, yung pinagkaiba nga Oo. eh. Oo. Di ba? Hindi, parang pinagkaiba niya. Di naman natin, sige. So merong, Di natin merong inaano eh, strength di ba? ang bawat craft. Merong Oo. strength and weaknesses ang bawat craft. So yun ang gustong parating ng podcast natin. Pero nakita ko kanina, di ba, ewan ko kung napansin nyo kanina. Yung mga sa mga nakikinig natin. Kinakabahan ako sa mga bagay mo. Di ba sabi ko, yung linyang sinabi ko, nakita nyo kung paano niya dinagdagan. Oo, di ba? Nakita natin kung paano niya dinagdagan ng action ng linya. Yun talaga kapag ka well-trained ka. Oo. Shout out to Jericho. Shout out. Oh, tama. Kasi gusto ko kung paano ko siya in-internalize Yes. in Nakita saglit na namin segundo. talaga. Okay. So, ayun, may mga gusto ko bang i-promote, Shoutouts. shout out, pwede mo siyang banggitin plugins or anything? Plug, Nabitin ako sa kwentuhan natin. Pwede ko ng part 2 to. Next nabitin. next time. Comment down nyo kung gusto nyo Kung makita gusto nyo ang ng part 2. Part 2. Or meron ba kayong gusto? Meron ba kayong mga tanong? Pwede nyo anything? i-comment yun. Kung gusto nyo lagyan siya ng part 2, comment nyo dyan. Yan. Pwede naman. I-set natin yan, pare. Okay. So shoutout plugins or anything. Jericho, saan namin siya makikita or anything? Yun, siguro gusto ko lang shoutout. Unang-una yung sa family ko yun, nanay, tatay ko, Mama Fe, Papa Dado, yan, shoutout. Shout out. Ayan, Dado. very supportive ko na parents. Lagi silang Talaga naman. lagi silang pupunta sa mga sa mga performance, sa mga kapag may shows kami, pupunta sila. Talaga? Support yung mga yan. Kahit ilang beses nila ako mapanood, di sila nagsasawa. Lagi yan. Laging nag-share ng mga tungkol sa akin. Minsan awkward, pero Make your mama proud. grabe, napakasaya sa feel na may ganong kang family. May ganong kang parents na laging nakasuporta sa'yo sa kahit anong gawin mo. Gasolina yan, gasolina. Tama. Gasolina. Unleaded yan, Paps. Unleaded yan. Yan, syempre, sa mga kapatid ko, yan, kay Jeffrey, kay Ate Gladys, kay Ate Girl, yan. Shout out. Yan, lalo sa pinagmulan ko, kung bakit ako ganito siguro, sa tinik ng teatro, yan, Adamson Shout Universe. out. Shout out. Sa mga Teatro. taga-tinik ng teatro, kung gusto nyo di ba, kontakin nyo na si Jericho. Gusto nyo yung podcast natin, marinig din namin yung side ninyo. Kasi ang sarap talaga pakinggan, ang daming lessons. True. So, ayun. Madami pang magagaling sa akin sa Yes. tinik ng teatro. Pwede Pwede natin sila sila mag-guest invite, dito. pwede sila mag-guest. Gusto naming marinig yan. Ayun, sa dalawang professional theater company kung saan ako napabilang, sa Philippine Stagers Foundation, The Actors Repertoire Theater. Yun, shoutout sa inyo, big shoutout sa inyo. And yan, grabe talaga yung self-confident, yung pagiging pagiging tao ko, kung paano ako makikitungo sa iba, kung paano ko na-feel yung mga struggles ng bawat tao. Ganon, naramdaman ko sa teatro yun. Na-feel ko sa teatro, natutunan ko sa teatro yun. So, maraming salamat sa mga theater people, sa mga naging director ko. Maraming salamat sa inyo. Yes. Mahirap na kasi pangalanan. Baka may hindi ako mabanggit. Marami akong director, marami akong naging director. So, alam nyo na yan kung sino kayo. Sana, mag-guest din kayo dito. Yan. So, ayun. Thank you ko. Thank you. Thank you. So, shout out again. Shout out Thank po you. sa lahat ng mga nakikinig, nag-like and nag-share. Kung sa tingin nyo na worth it talaga kami i-share yung podcast na to, share nyo naman. And then, shout out na rin syempre sa lahat ng mga theater performers or anything. Salute kami sa inyo. And then nakita talaga namin yung passion and at the same time talaga yung lesson, inspiration talaga. Maraming Solid talaga. And gusto ko rin i-shout out, di ba? Shout out ka, Pops, meron ka ba gusto i-shout out? Wala naman. Shoutout lang sa lahat ng nanonood, nakikinig. Share nyo yung podcast namin. Tsaka shout out din nga pala Elinis, tama? Shout out Engineers Clothing. NLS No Longer Slaves, ito. Okay, abangan nyo, meron page, yan, nakakalink na lang din. And then shout out sa lahat, maraming salamat. This is your podcast, Meet Your Locals, MYL is now signing off. Thank you. Thank you, Chris J. Thank you, Bok. Thank you.